Magandang hapon po. Ito na lang, isang ating magbibigay po tayo ng tinatawag na paglilinaw sa mga kaisipan ng maraming Pilipino na tumututok sa usapin si impeachment. Sa ngayon, ang aking ibibigay na linaw ay yung mainit na issue tungkol sa AMLAC. Ano ba yung AMLAC? Ang AMLAC po ay batas yan na kung saan yung AMLC, ang council ay nag-iipon ng mga record sa mga bangko ng bawat isa sa atin. Chances are, kahit sino man dito, kahit yung kaibigan kong si Rosalie, pag dumating ang araw na magdeposito ng mahigit 500,000, yun, papasok lang yung pangalan mo sa AMLAC. Pag may minimum of 500,000 ka na deposito. Halimbawa, magdeposito ka ng 1 million. Ngayon, pasok siya kasi ang tawag dyan, CTR. Covered transaction. Ang transaction na ito, ang tawag na inflow, yung deposit. So, mag-deposit po ako ng 1 million. Naka-record kagad automatic sa AMLAC. Kasi obligado ang lahat ng bangko na mag-report. So, pag-record niyan, sabi na si Juan Pablo, nagdeposito 1 million, first transaction. Tapos, may konti, si Juan Pablo, winidraw niya yung pera niya. May balak siya gawin. Kasi ang pera niya, nag-engage siya sa tinatag na stock trading or forex trading. Mamaya, bibigyan ko kayo ng ideya ko anong forex trading na pwede nyo maging mamaster ito at kahit na wala na kayong trabaho, dito kayo kikita. Wala kayong gagawin na armas kundi cellphone lang. Kikita na kayo. Pwede kayong kumita hanggang 10 million, hanggang 100 million dahil sa cellphone nyo lang. Pero anyway, saka na natin pag-usapan yan. Ang importante, si Juan Pablo nagdeposito 1 million. Halimbawa, ang account sa BPI. Sa BPI Mama sa Pano. Ngayon, sabi ni Juan Pablo, ay, magpupusta ako sa parang sabong din kasi yan yung mga forex trading, saka mga stocks trading. So, withdraw ako para itataya ko. So, withdraw niya, 1 million din. So, pag-withdraw niya, automatic pupunta ngayon sa AMLAC. Naka-record. Juan Pablo, 2 transactions, 2 million. Running total lang yan. So, ibig sabihin, tinototal ng AMLAC ang withdraw, deposit. Magkano total? Tapos, kinabukasan na paglaro niya ngayon by the way, pwede kayo makapaglaro ng stock trading sa inyong GCash. GCash na may stock trading yan. Pwede rin kayo maglaro dyan sa bond. Invest kayo sa government bonds, dyan din. So, binibigyan ko lang kayo ng idea ko na explore yan. I-click nyo lang yung save na feature ng GCash. Andyan na lahat ng klase mamimili ka. May stocks trading, may cryptocurrency, may Bitcoin. Lahat-lahat andyan po. Anyway, proceed tayo. Nanalo ngayon si Juan Pablo ng ang yung investment niya sa forex na 1 million ay naging umangat ng 200,000. So 1.2 million. Dineposito na ngayon ang 1.2 million, pangatlong transaction niya, deposit. So, automatic pupunta sa AMLAC, 2 million plus 1.2, 3.2 million na. Tapos 3 transactions nakalagay. Tapos kinabukasan, gusto niya maglaro ng stocks trading, nag-withdraw siya uli ngayon. This time, ang pera niya, 1.2 million. Withdraw niya ang sabihin niya, 1.1 million. Ilaro niya sa stocks trading. So, magre-record yung pang-apat na transaction. So, 1.1 plus 3.2, magiging 4.3 million na ang kanyang nakarecord sa kanyang AMLAC. Ganon po yun. Sibig tuloy-tuloy yun. So, halimbawa, meron kang 100 million, 5 beses ka 5 beses ka kung may 100 million ka, 5 beses ka nag-deposito, withdraw, deposito, 100 million na pera mo. Pang-5 mo, pag-una, withdraw at deposit, 100 million transaction mo sa AMLAC. Pag-withdraw mo, plus 100 million, maging 200 million ang transaction mo sa AMLAC. Pag-deposit mo ulit, 100 million, maging 300 million, 3 transactions ka na. So may 300 million ka na nakadeposito sa AMLAC.
Pag withdraw mo uli, maging 400 million ka na transaction sa AMLAC. Pag deposit mo uli, maging 500 million ka na. 10 beses hanggang maging 1 billion. Akala ng tao, bilyonaryo ka. Ganun po style ng iba ng mga naglalaro sa leveraging. Halimbawa, may kaibigan ako, si Giler. Gusto niyang umutang, may resort siya. Gusto niya ipatayo yung mga ganang resort. Ang problema, ang lupa niya mukhang mahina pang value sa per square meters. So, ang gagawin niya, umabot yan, pwede niyang i-deklara na mas mataas ang kanyang lupa at para pautangin siya ng bangko, kailangan ipakita niya yung bank accounts niya. Pag pinakita niya ngayon, umabot na 1 billion, pabalik-balik, aba, pwede pautangin, sabi ng mautangan ng bangko. O sige, utang ka. Pero hindi nila alam, 100 million lang ang kapital mo, pabalik-balik, akala, bilyonaryo ka. Ganun po maglaro. Ang mundo ng pera, sa totoo lang, nagagamit po rin sa tinatawag na daya sa diskarte. Ang tawag niyan, spekulasyon. So, ngayon, pwede rin, hindi ko rin sinasabi na hindi nagnakaw si Sarah at si Man Scarpio. Pero, ang masasabi ko rin, hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi sila nagnakaw o nagnakaw sila. Nang dahil lamang sa 6.7 billion ang total ng kanilang transaction na nagsimula pa pala sa 2006. 2006, a matter ba naman 10-20 years na ngayon. So 20 years sa takbuhan na transaksyon, umabot siya sa dalawa sila almost 3 billion ang kay Man Scarpio, 3.7 kay Sara Duterte. Kaya nag 3.7 sila. 6.7. So ibig sabihin, ladies and gentlemen, my message is only simple. Sa pagkatingin mo pa lang na 6.7 million ang total na transaction, ay hindi ibig sabihin na yan din ang pera nila. Hindi rin ibig sabihin na kung magkano pera lang, hindi mo mahulaan. Sa sample ko sa inyo kanina, meron ako 1 million deposit, isang transaction. Withdraw, pangalawang transaction. Ang nakalista na sa AMLAC ko ay 2 million. Deposit ulit ako, nag 3 million na ang nakalista sa AMLAC ko, pangatlong transaction. Withdraw ulit ako, 400 million at 4 million na nakalista sa AMLAC ko, pero 4 na transaction. Tapos, deposit ulit ako pang 5, magiging 5 million ang listahan ko sa AMLAC. Tapos, 5 transaction. Tapos, withdraw ulit ako, magiging 6 na million, and so on and so forth. Ibig sabihin, ang katotohanan na nakita mo sa aking kaso ng example ay 1 million lang talaga totoo kong pera. Pero pag tinignan mong AMLAC records ko, pwede umabot 10 million. Akala mo, sobrang milyonaryo ko. 1 million lang totoo kong pera. Ganun po ang sistema na ginagawa kung mandaya ka. Kung ang gusto mo sa pandaraya mo ay linlangin mo lamang ang bangko na utangan mo para pautangin ka ng malaki. Yan naman po nagagamit yan ang mga sistema na yan. Pero sa ngayon, binuo yan ang batas na yan sa pangkalahatan sa buong mundo. Pare-pare rin tayong batas. Panlaban sana sa mga terorismo yan. Kasi yung terorista, galing Amerika, pagpadala ng pera sa Pilipinas ng mga terorista dito, yan pong minomonitor nila. So, ibig sabihin, ano ba talaga minomonitor nila? Covered transactions? Hindi po. Kasi kung minsan, may terorista na padala ng pera, malakihan. Papadala ng 100 million, PAX! Transfer, galing ibang bansa. So, mamomonitor ngayon. Ang gagawin ng mga ng bangko, ng AMLAC, i-alert kung meron silang intelligence information, kung ano ito, i-alert nila ang intelligence group ng Armed Forces at saka Philippine National Police. Babantayan ngayon yon. So, ibig sabihin, gateway lang yan. Pang-umpisa lang yan. Tapos, kung pangalawang dala, at may insidente pa nangyari na may bomba nangyari dito. So, more or less, nako-confirm na ngayon na itong pera ng papadala ay galing dun sa mga terorismo ito. Ganon po ang pakay ng AMLAC. Pwede rin ginagamit din po yan sana sa tinatawag na flood control project. Pero ang problema, hindi ginagamit para mag-monitor. Hinahayaan. Kaya ang daming mga congressman na mga contractor at contractor din na paikot-ikot ng batas,
kung titingnan mo, dapat iyan ang bubuksan ng AMLAC. Sigurado ako, billion-billion ang lalabas dyan, kagaya kay Edwin Gargiola. So, billion-billion ang AMLAC niyan. Siguro 100 billion, may sobra. May 200 billion, meron. Kasi nga, malakihan ang kanilang ginagawa. So, paggalaw sila ng pera, in and out ang pera nila. So, ganun po yun. Ibig sabihin po, mahina pala ang ngipin nitong AMLAC natin. Bakit hanggang dyan lang ang kanilang... Na-monitor nila si Sara ng 6.7 billion lang sa loob ng 20 years. Pero yung mga flood control contractors, hindi nila na-monitor sa loob ng 3 taon. So, ibig sabihin, pag mag-monitor ang isang matalino na intelligence officer sa computer, hindi lamang nagmamatter sa halaga yan, nagmamatter din sa bilis. Aba, sobrang bilis. Noong isang araw lang, meron itong 100 million. Ngayon, meron na naman. Yan po, makikita mo na dapat ang ginagawa ng AMLAC ay itutulak niya ito sa intelligence community ng Armed Forces at saka PNP. Para sila na ngayon nagmamanman. Ano ba ito? So makikita na. Halimbawa, binamanman na nila ngayon si Juan Pablo. Ba? Itong ba? Nakabili ng kondominium. Eh naku, kontraktor pa lang kaibigan. So diyan mo kayo matutukan mo na kung paano. Eh paano? Sino ba namang intelligence officer ang nagtatrabaho na maayos? Unang-una, hindi na nagtatrabaho sa AMLAC. Trabaho nila magbigay ng impormasyon. Hindi nila binibigay. Ang ginagawa na, ang i-impeach nila si Sara, yun na tinututukan nila. Kaya, nung kumaso ngayon, si Attorney Mans Carpio, na asawa ni Sara Duterte, ay nagpapanik, kani-kanya silang sigaw. Eh, hindi kami matatablan sa kaso kasi impeachment ito. Ganon sila lahat. Pare-pareho ang tono. Pati yung mga nagkukunwaring magaling abogado ko, no? Kagaya kay Kapunan. Aba, nagsasalita na pabor sa mga grupo ni Luistro, ni Dilema, ni Chelo Jokno. Sino pa? Si Ridon. Alam mo, mga ito nag-ipon-ipon. Hindi naman ako naniniwala na mga bobo ito. Di ba, Giler? Matalino ang mga ito. Kailan talagang sinadya na gawa kasi ang pakay nila simple lang. Gibain lang si Sara. So, dalawang bagay ang pagiba nila kay Sara. Magigiba nila sa mata ng tao na kahit pwede pa siyang tumakbo, matatalo siya. Yan ang unang pakay nila. Sa pangalawang pakay nila ay kailangan matanggal siya, hindi siya dapat makasali sa eleksyon. So, the only way na hindi siya makasali sa eleksyon is gagawin ng guilty si Sara sa tinatag na kung anong akusasyon ng impeachment. Maaring nawala ng tiwala ng tao sa kanya, maaring may bribery o suhulan, maaring mayroong mga malversation o pagnanakaw ng pera ng gobyerno. Yan mga akusasyon na binubuo na. At may isa pa, may grave threat pa. At saka may amassing illegal wealth or unexplained wealth. Yan din na pinapasok kayo ng AMLAC. So ngayon, nagawa nila lahat kasi sila ang may hawak. Ngayon, ang ginagawa nila, magmumuso yung si Chel Jokno. I move that the that the AMLAC records of Mr. and Mrs. Carpio be directed to be brought forth to the committee from the Anti-Money Laundering Council. All records. Yan. Nag-move na. Eh, sasabihin na ngayon ni Jervil Luistro, kasi siyang committee chairman, sabi niya, there is a motion to compel the Anti-Money Laundering Council to surrender copies of the records of the transactions involving the banks of Sara Duterte and her husband, Attorney Manasseh Carpio. Sasabihin ngayon tarantada to. Gusto ko sampalin tong si Luistro to. Sino mag-object? Kayo lang naman lahat. Walang kontrapartido. Walang kakampi si Sara, so walang mag-object. So sasabihin niya, there being none, the motion is approved. Pang!
Lahat, pati kay Ridon, pinasabi ng BIR, there being no objection, the motion is carried. Bang! Sinasamantala ninyo ang kapangyarihan sa inyong kamay. So, delikado po kayo, kayong klaseng ugali ng tao nagpapakita na kung kayo po maging hari at reyna, balang araw, ay maraming mamamatay na tao sa kaharian. Kasi kita mo na, ganun ka abuso kung gumawa. Wala man lang tinatawag na pagrespeto sa pangalan ng patas na laban. Diyan sa patas ng laban, nagsimula yung tinatawag na due process. Patayin niyo ako, pero pakinggan niyo muna. Dapat ganun ang in-observe. So, pero sa ngayon, nang nakasuhan na sila ni Mans Carpio, lahat sila nagpapanik, nagsasalita, hindi ako pwede kasuhan. Kasi bakit? Hindi naman ako sakop ng Bagsik Resilo. Kasi impeachment ito. Kasi eksaktong salita sa Bagsik Resilo. Ang lahat ng mga bangko ng tao sa Pilipinas, Pilipino ka man o hindi, protektado ang iyong bangko. Hindi pwedeng usisain ang bangko mo. Mayroon ng konting exception. One of this is cases of impeachment. So ngayon may tanong. Dapat ba na meron kayong impeachment proceeding ay sapat na dahilan para ma-exempt? Ang sagot ko po dyan, hindi. Bakit? Ang batas, pumapayag lamang na buksan ang mga bangko kung may kasong impeachment. Hindi ba impeachment ngayon? Sagot ko, hindi po impeachment case yan. Impeachment proceeding pa lang yan. Iba yung proceeding, iba yung case. Kung maisampa na nila sa Senate Impeachment Court, saka palang tatawaging case, impeachment case. Intindihan nyo? Walang pinag-iba yan sa nagsampa ka ng murder case sa piskal, sa city fiscal o city prosecutor's office. Pagsampa mo, ang kaso mo, complaint lang ang tawag dyan. Complaint for murder. Pero pag inaprubahan na ng piskal, isampa sa court, ang katawag dyan, murder case. So, Glenn, naintindihan mo na pagkakaiba ng dalawa? Ay, nako. Hindi ko alam kung mga bubo ito ng pabububuhan. Ginamit ang karapatan ko nila na hindi naman lang naintindihan. So, very obvious. So, ang kanan lang ngayon nga diskarte, hindi kami maaring ikulong ng kaso ni Mans Carpio. Bakit? Kasi exempted naman kami sa Bagsik Resilo. Impeachment ito eh. Unang-una, dalawa ang mali nila dito. Unang-unang mali nila is, ang kinaso sa kanila ni Mans Carpio ay yung paglabag sa anti-money laundering records na nakalagay sa Section 8, das A, na amended version ng Republic Act 9160, nag-uutos, walang exception, hindi maaaring buksan ang lahat ng records sa AMLAC kahit sa papaanong paraan. Walang nilagay na exception. Ang sagot nila ni Dilima, Luistro, si Percy Sindanya, si Chiljok, no? Pati yung abogada na nagsasabi na magaling daw siya, si Lorna Kapunan, accepted daw sila kasi impeachment. Pero ang kanilang kaisipan, napupunta doon sa batas na Bagsik Resilo. Hoy! Mga punyeta kayo. Hindi po ito Bagsik Resilo pinag-usapan. AMLAC ito. Ay, mga bubo talaga. Nagpakabubo-bubo lang. Ay, nako. Ngayon, dahil may kaso kayo, ito pakinggan muna natin. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin yung kantang binigay sa akin, ginawa para sa akin ng isa kong fan. No? Patugtugin natin yung kanta na ginawa niya para sa akin. At salamat Gab. Salamat sa kantang binuo mo para sa akin. Pakinggan natin. Sige, si Gab Adalia. Ay, naniwala naman ko, sinabi niya na idol na daw niya ako, kaya ginawa niya ako ng kanta. Pakinggan natin ang kanta. Ito na! Toto Causi! Tirador! Kaibigan
Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Toto Tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot isigaw ang katotohanan. Buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Tirador. Yan ha. Okay, ulit kaya. Yun na, yan. Yan. Toto Council! Tirador! Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Toto Tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot isigaw ang katotohanan. Buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Tirador. Yan ha. Okay, pa tirador tayo eh. Titiradorin natin ang lahat ng mga lahat ng mga tiwali. Ito naman, papakinggan naman natin yung isang pangkanta, binuo ko yung lyrics, pero yung musika hango sa kanta ni Jiki Labajo. Ito po yun. Ang title niya, Lampas Buwan. Di ba kay Jiki Labajo, buwan ang title ng kanta niya? Sa akin, Lampas Buwan. Lampas Buwan to. Si saldi ko dapat wasakin, kahit na siya'y di bahagi. Siya kayong igigisa, sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiya sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Vizcaya lang masaya. Nagpakasa sa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y tumiga. Siya'y napakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umiiyaw sa nakaw lampas buwan.
Yan, ha? Mga nakaw na lampas buwan, doon tayo nadadali. So, so, ito, bali, ibigay ko naman sa inyo ngayon itong isa pa. Dito natin makikita kay si Lord Jordan Swan, congressman ito sa Cagayan de Oro City. Dalawa silang congressman sa Cagayan de Oro City. Ang isa si Rufus Rodriguez. Ang isa si Lord Jordan Swan. Pakinggan natin ano masasabi niya patungkol dun sa AMLAC. Okay. Gusto ko nga isa-isahin ko interviewin ang lahat ng mga congressman eh. Tingnan natin at susukatin natin ang talino nila. Pero actually, hindi talino importante sa mga opisyal. Karakter. May karakter ba? Willing ka ba magnakaw? Willing ka magsakripisyo? Ayan, pakinggan natin si Congressman Lord Jordan Swan. When we are prevented from asking probing questions, in the same manner, the impeachment does not give us license for unlimited discovery. And so we must take note of the objection of the BIR Commissioner that Section 270 of the National Internal Revenue Code criminalizes the divulgence of tax returns by BIR officials. This is very clear. And the only exception that I can think of is the one mentioned by the Commissioner. And even then, if we invoke that section, it refers to inquiries in aid of legislation. And I think that this impeachment proceeding is so far away from an inquiry in aid of legislation. Furthermore, Madam Chair, the subject or the respondent in the impeachment case is the Vice President. Attorney Mans Carpio, whose tax returns we are going to expose here now, is a private citizen. He is her husband, and he is not the one who is the respondent in the impeachment case, which also brings us to Section 3 of the Data Privacy Act, which treats income tax returns as sensitive personal information. Yan, ha? Magaling pa yan si Lord Jordan Swan. Kahit na pumirma siya sa impeachment ni Sara noong nakarang taon. Ngayon, bumaliktad na siya. Kasi nga, abogado yon na totoo na alam niya ang bawal, alam ang hindi bawal. Ito, pakinggan naman natin itong dalawang magagaling abogado ko, no? Ang isa galing sa lahing Jokno. Alam mo naman, Jokno. Jok, yes. Jokno. Parang kamag-anak sila ni Sara. No joke, no joke. Ay, nako. Tapos, no joke. Ang problema nito, isa naman si Dilema. Sa D5. Kung minsan tabagin ko D5. Ang kalaban niya sa D30. Sa galit niya sa mga Duterte, talaga nakalimutan niya na. Pero mo top notch pa sa bar exam to. Tapos ganun ang mga resulta niya. Sanbeda product ito. Kasi kung saan ang galing si Digong Duterte. So pakinggan natin itong mga, sabihin na natin, uhaw sa dugo. Dugo at laman. Wala akong sinabi ha. Laman ng ano. So anyway, ito po. Basta ang alam ko, sobrang maligaya si Madam Dilima nung lumabas siya sa kulungan. Sobrang tuwang-tuwa. Heaven ng kaligayahan. Ha? Alam mo naman ang tigas ng binigay sa kanya Hindi ko lang sabihin kasi ma-involve yung client. May client relationship kasi. Ang problema ng kliyente ang... Well, he is married to the vice president. Ang impeachment official, of course, si VP Sara as vice president, malinaw yun. But syempre, kailangan din tingnan yung mga joint na mga mga dealings and joint na mga transaction nila, joint nila na pag-aari. Kasi nga, conjugal ito, mag-asawa sila. Wala naman tayong impormasyon na hindi na sila mag-asawa. Wala naman tayong impormasyon na na-annul na yung marriage nila. Wala tayong impormasyon na meron silang legal separation. Mag-asawa po sila and therefore conjugal ang mga assets na yan. Yan para sa pagsasalita mo. Kailangan mo pa rin usisain kung anong klase yung pag-aasawa nila. Di ba, kaibigan mo si Kiko Pangilinan? Si Kiko Pangilinan at saka si Sharon Cuneta ay mag-asawa. Pero,
ang kanilang kasunduan bilang mag-asawa ay hiwa-hiwalay. Hiwalay ang puti sa dikulor. Ang kayamanan ni Sharon ay hindi pwedeng mapunta na magiging kayamanan din ni Kiko. Ang kayamanan ni Kiko ay hindi rin pwede mapunta na magiging kayamanan ni Sharon. So, ang punto ko rito is, not all who are married with each other have that regime of not conjugal partnership of gains, but absolute community of ownership. Na ang pag-aari ni Mrs. ay pag-aari din Mr. Ang pag-aari ni Mr. ay pag-aari ni Mrs. Como fact of life na hindi pwede ganun. Ang isa pang example dyan, si Corina Sanchez at saka si Marujas, hindi pumayag si Judy Araneta na makasal na hindi muna pipirma si Corina ng tinatawag na absolute separation of property. Yan ang tinatawag na prenuptial agreement. So, bago sila kinasal, kagaya kay Kiko at saka Sharon, nagkaroon muna sila ng agreement na hiwa-hiwalay ang puti sa dikulor. So, ang kayamanan ni Marujas ay hindi pwedeng magiging kayamanan ni Corina Sanchez. Ang kayamanan ni Corina Sanchez ay hindi pwedeng maging kayamanan din ni Marujas. So, big sabihin, given that perspective and possibility, it is incumbent upon you, the members of the Committee on Justice, to give justice to all men. And the only way for you to give justice to all men is for you to be fair and for you to entertain the possibilities. Paano kung ang pag-asawa pala ni Manscarpio at ni Sara ay separation of property? Paano kung ang kanilang pag-asawa pala ay meron silang legal separation na nagsampa sa kaso sa korte at nag-utos ang korte na hindi pwedeng ipaghalo ang property nila? Nakalbalibit po ginagawa yan na mag-asawa. Ito, advice ko lang kay Benji, marami siyang asawa eh. Para hindi makuha ng gobyerno ang pera ng business niya, dapat magsampa rin ng petition for separation property ang asawa na kung magkataon ng mister nyo ay maraming mga kabulastugang ginawa, kayo na mismo mga misis mag-file ng separation of property para hindi madamay ang bahay mo. Kasi oras na hinabol siya ng batas, lahat, pati mga pantit brief ninyo ay kukunin ng pamahalaan. Ganun po yan. Kaya hindi ka naman pwede, pag mangyari yan, hindi ka na pwede kumanta, hawak ko ang brief. Wala, pati brief kukunin. Ganun po yun. So, ina-advise ko lang sa inyo. Ibig sabihin po, Madam Senator, dati Senator, ay hindi mo ginagamit ang utak mo na bartap na tserka. So, ngayon, sana, tinanong mo muna, ito bang pag-asawa ni Manscarpio at ni Sara ba ay absolute community property o legal, mayroon silang prenuptial agreement? Kung may prenuptial agreement, si Sara at si Manscarpio, ang tax records ni Manscarpio ay hindi kasama sa tax records ni Sara Duterte. Ibig sabihin, kara-karaka, padalos-dalos kayo. Wala kayong excuse me na tinatawag. So, kaya si Vilma hapon, didiis ka pala. Opo, didiis po ako. Kasi sa didiis lang marangal na pagkipaglaban. So ngayon, pakinggan natin ulit yung ginagawa ni Leila de Lima. So pwedeng tignan. Kumbaga po, pwede kasing itago doon sa private na asawa kung private person na Hindi naman public na asawa, meron private na asawa. Anong klase itong reporter magtanong? asawa. That's another thing. Tama ka. Yes. Pwede kasing Last itago. from my end, Pwede kasing itago sa asawa as a private. Isipan ni Leila de Lima ay ina-assume na lang. Masyadong assuming. Ina-assume na lang na si Sara at si Manscarpio kung mag-asawa ay hindi separation property ang kanilang pinili na sa pagpakasal. Kasi karapatan ng kahit sinong pumili. Nangyayari malimit sa mga mayayaman na mga lalaki, mayayaman na babae. So para hindi maghalo-halo ang kanilang kayamanan, ay may pirmahan sila ng prenuptial agreement na hindi pwede paghaluin. Okay? So kung may utang si Mr., hindi pwede sigilin si Mrs.
Kung may utang si Mrs., hindi pwede sigilin si Mr. Ganun po yan. Tingnan natin. Well, he is married. Ito naman kay Chel Jokno. Anak ito ni Pepe Jokno na magaling na abogado nung araw eh. Pero patay na. Siyempre, ito naman ang anak niya. Tingnan natin kung magaling ba. Well, he is married to the vice president, and they're under the laws that we have in the country. Their properties are communal. Yeah, ito pa isa pang bubo na ba dito? Abogado ka? Na pwede mangyari niya na legal separation o di kaya absolute separation property sa prenuptial agreement? Jokno ka. Dapat hindi ka pwede maging jokes kaya Jokno lang ang pilido mo eh. No eh. Nature. So there should be every reason to look into the properties of both spouses. At the same time, kailangan din natin Ano ko yung assuming? Ina-assume nyo pag mag-asawa, gano'n na kagad. makita yung, based on what was alleged in the complaint, kung ano man talaga yung basis for those claims of unexplained wealth. Yun eh, kaya ako, we will answer those allegations in the proper forum. But from where we stand, ginagawa lang naman namin yung aming tungkulin bilang Committee on Justice sa ilalim ng impeachment process. Well, he is married to the vice. So, ibig sabihin, kampante-kampante siya na hindi sila makukulong sapagkat ang iniisip niya ay impeachment naman daw yun. Well, ang hindi niya iniisip, masyado lang siyang assuming. Una, ina-assume niya na lahat ng mag-asawa ay kagad. Yung iniintindi niya conjugal property na. Conjugal sa kalahatan, ang tawag diyan pinaka-correct term is absolute community of property. Absolutely common ang propiedad. Ang pag-ari ni Mr. ay pag-ari ni Mrs. Pag-ari ni Mrs. ay pag-ari ni Mr. Ganun lamang po yun. So, having recalled my favorite professor in the College of Law, si Dean Ernesto Pineda, kani-kanyang baon, kikibi. Pag nag-asawa kayo na walang agreement, ay kani-kanyang baon kasama sa kakainan. Kakainin nyo lahat yung mag-asawa. Yan ang explanation. Pero, hindi mo maialis na karapatan naman ng kahit sinong ipapakasal na magkaroon ng prenuptial agreement. Bago ikakasal, magpipirma mo sila agreement na ang property ni Sarah ay hiwalay kaysa property ni Manscarpio. Ang property ni Manscarpio ay hiwalay din sa property ni Sara Duterte. Ang isa pang hindi nila, padalos-dalos sila, dapat inalam din nila kung may mga property si Sara na minana niya kay Digong o kay nanay niya o galing Israel kasi ang nanay niya ay Jew. Bakit? Ganon din kay Manscarpio, dapat inalam din kung may minana din si Manscarpio. Kasi hindi po kasali sa conjugal property ang mga minana na property. Yung mga tumawag, yung mga ingay. So anyway, ganun lamang po ang aking masabi. Tapos ipakita ko naman itong mga iba ng galing-galingan ng mga abogado. Ito, tingnan natin si Kapunan. Nagmagaling-galingan na abogado. Walang kwentang abogada to. Nakalaban ko ito. Minsan, natalo ko siya. Ano bang kaso? Kliyente niya po si Janet Napoles. Kinasuhan ako ni Janet Napoles ng disbarment at saka libel. Naipanalo ko libel at saka disbarment. Laban kay Vice President Sara Duterte, makakausap natin sa Zoom ang veterano abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Magandang hapon po, Attorney Kapunan. Magandang hapon sa iyo, Serena, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Thank you for joining us this afternoon. Attorney, very interesting ang nangyari ngayong araw. And Attorney Manscarpio, kung napanood nyo, ay nagsampa ng kaso laban sa BSP, AMLAC, and even sa ating mga representatives. No, meron ba legal na basehan kung bakit hindi dapat isa publiko itong mga dokumento na inihain sa impeachment hearing?
Ang nakita natin sa complaint no na ipa-file daw o baka na-file na sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City ay dalawa daw yung violation ano. Una, violation daw ng Bank Secrecy Law at pangalawa, violation ng Data Privacy Act. No? Pero pag binasa natin, hindi ko alam kung ano yung batas na binabasa nila. Kasi ang sinasabi sa complaint na yan, yung Bank Secrecy Law daw, abs 19, ano pa yan, 36 years ago. Ay, hindi pala. Yung Bank Secrecy Law na yan, ina-amend na yan many times. Ano? Sa Bank Secrecy Law, merong mga exceptions yan. At nakalagay mismo sa sinite nilang provision na except nanliligaw. Hindi nga kasama rito yung Bank Secrecy Law. Ang pinag-usapan dito ay AMLAC Law. O, kita niyo mga nagaling-galingan? Kung hindi sila masita, ma-call out ng mga iba pang mas magaling sa kanila. Ladies and gentlemen, I just want to announce to you that I beat this woman, lady lawyer. They filed me 2 cases. Impeachment at saka libel. Hindi, disbarment at saka libel laban sa akin. Nanalo ako. Dahil client niya po si Janet Apoles. Italo sila sa akin. Kasi ang kaso ko noon, Benji, kung bakit nila ko kinasuhan. Nangyari po na ako nakascoop, ako na nakakaalam. Nahalukay ko ang Tumblr account ni Jeannie Napoles, anak ni Janet Napoles. Nung nahalukay ko doon, ko nakita lahat, ang dami. Meron pa siyang sa Ritz Tower, kumpleto. Tapos lahat, may lahat ng mga binili niya mga mamahalin nandun. Pati yung lagi kung saan magkukonsert si Justin Timberlake, andun din siya. Grabe. Tapos, yan ang kinasulo sa akin, sinira ko daw ang puri ni Janet Napoles. Kaya kinasuhan ako ni Attorney Lorna Kapunan ng libel sa Taguig City Prosecutor's Office. Kinasuhan din ako sa disbarment. Ang nangyari na pinatawag ako ng piskal. Sabi niya, attorney, kinasuhan ka? Tapos web disbarment ka? Hindi, i-dismiss namin to. Sabi sa akin ng piskal ng Taguig. Babaeng piskal, ma'am, nakalimutan ko na pangalan mo, ma'am. Ngayon, pasalamat ako sa iyo at nanalo ako. So, yan po ang kagaguhan ng ating bayan. Bakit ganun sa bayan natin? O ito, pakinggan natin si Jerbil Locarit Luestro. Ito. Ayan. Sa linya na natin, Representative Jerbil Luistro, Batangas 2nd District Chairperson, House Committee on Justice, Congresswoman. Magandang umaga, si Joel Siweng po. Good morning po. Good morning, Joel and Weng. Ma'am. Thank you for having me here again sa Ay, salamat po. Si. Salamat sa pagtanggap sa saksi aming sa invitation. Double B. Yes, ma'am. Opo. Oo, ma'am. Yeah. Kayo po ay magiging respondent dun po sa isasampang kaso po ni Attorney Manasseh Carpio dahil daw po sa paglabag po ng komite dun po sa Bank Secrecy Law. Ang reaction niyo po, ma'am? Well, that's part of our being the chairperson of the Justice Committee, and we acknowledge that, no? We acknowledge that this is one of the options of the defense. As a matter of fact, ang dami na ng petitions before the Supreme Court. There's another petition before the Regional Trial Court of Quezon City, and now they will be filing this criminal complaint against us, including the AMLAC, including the BSP, no? These are all options of the defense team. Basta ang maliwanag, these are attempts to suppress the disclosure of this information. Pero ma'am, kung yun ang kanilang pakay, moot na yun kasi nailabas na last April 22. Well, in as far as the prayer for TRO is concerned, that has been mooted already because of the disclosure in the past hearings. But I think this one
is a criminal complaint that they intend to file against us, no? And we acknowledge that this is one of their options. Basta, in as far as the committee is concerned, we maintain the position that we did not violate any law. Okay, ang sinasabi ma'am kasi hindi dapat isinapubliko yung mga detalye ng kanilang bank deposits dahil protected sila under the Bank Secrecy Law. And yet sinasabi niyo po na hindi niyo ito nilabag. Nasaan talaga dito yung katotohanan? Nasaan ang protection dito nung mga nasasakdal sa impeachment hearing ninyo? First and foremost, let us consider na ang haba ng deliberations on whether or not to disclose the AMLAC report before we proceeded to hearing the report actually of AMLAC, no? Marami ang palitan ng paliwanag at opinion whether to disclose or not, and that manifests na talagang very cautious ang committee. Talagang nag-iingat ang committee. But nevertheless, it ended up with the committee disclosing the report of AMLAC. Let us consider the fact na ang nire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang inire-report po ng AMLAC are covered transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money Laundering Act, no? Okay. As a matter of fact, in our way to be conservative, in our way to be cautious, we opted not to subpoena the bank, including the bank records. Instead, we opted to subpoena the AMLAC with its report of covered and suspicious transactions, no? Let me state for the record, it has been the position of the committee that in as far as the proceeding before the Justice Committee is concerned, we have all the authority to subpoena the bank and bank records. The only reason why we did not subpoena them is because we can actually see that from the documents of other government agencies, the information that we wanted to see. And secondly, admittedly, we're taking the safer zone. We're taking the safer side. We do not want to be the subject matter of another petition before the Supreme Court, no? Again, the distinction is ang coverage ng bank secrecy are banks and bank records and government and bank employees and officials. We did not subpoena them. Ang sinabina natin are AMLAC records and AMLAC, no? Now, if they will be raising the argument Isip niya, makalusot siya dahil daw AMLAC ang sinampina. of Section 8, Hindi niya alam, kabubuhan mo sa Section 8A, walang exception, confidential ang records ng AMLAC. Ngayon, nilabag ninyo. A, which prohibits the officials and employees of AMLAC from sharing this information. This Ay, yan lang nakikita mo. Ibuksan nga natin Section is my answer to that. No, this is accountability mechanism. That is the subject matter of the impeachment complaint, no? Ang ipinaglalaban ng impeachment process is the mandate of accountability mechanism in the Constitution. Having said so, it must be applied in totality, meaning you have to consider the totality of all the provisions on confidentiality and the exception that is provided under the same, no? We remember that under the Bank Secrecy Law, it was expressly provided that impeachment cases should be an exception in the confidentiality in the Bank Secrecy Law. And applying the totality, it should be applied as well. Pagdating gagamitin na depende sa Bank Secrecy Law, ang kinakaso sa inyo ay AMLAC. O ito, ipapakita ko sa inyo ang AMLAC. Ipakita ko sa screen. Ang AMLAC Law. Ito yung AMLAC Law. I-highlight ko Section 8A, Information Security and Confidentiality. The AMLC or AMLAC or Anti-Money Laundering Council and its Secretariat shall securely protect the information received or processed and shall not reveal in any manner any information. Yes, sila na mga empleyado ng AMLAC ang pinagbabawalan. But then, nakalimutan mo na mayroon tinatawag na Section 14. Ito naman Section 14. Naka-highlight breach of information, security, and confidentiality. The punishment or imprisonment ranging from 3 years to 8 years and a fine of not less than 500,000 and not more than 1 million pesos shall be imposed
on a person convicted for a violation of Section 9C or 8A on information security and confidentiality of this act. If the offender is a public official or employee, he shall, in addition to the penalties prescribed therein, suffer the penalty of perpetual or temporary absolute disqualification from public office, as the case may be. In the case of breach of confidentiality that is published or reported by media, the responsible reporter, writer, president, publisher, manager, editor-in-chief shall be liable also. So ngayon, ang kinakatwiran mo, wala kang pakialam, total na may bibilanggo, taga-empleyado ang AMLAC. But then, you forgot as a lawyer that there is such a thing as conspiracy. If you are a conspirator, kasama ka sa makonvict, kasama ka sa makulong. Sinasamantala ninyo, ay total sabihin sa utak mo, sila naman makukulong, hindi naman kami. Ganon ang utak ng mga ang tawag niya, mga taong walang karakter. Hindi man lang kayo naawa sa mga taga-AMLAC na sila ikukulong, pero i-invoke na on record na kayo nagpatawag, nagpakuha. Wala silang kasalanan, kaya kayo makukulong. Kasi you caused these men to commit the act, an act that is punishable until 8 years, up to 8 years of imprisonment, and up to 1 million in penalty. Sino kayo magbabayad? Di kayo. Kagaya sa BIR, ang paparusahan ay BIR na official. Tapos kayo magbubukas ng records ng BIR, tax records. Hindi ko alam kung alam nila ang trabaho nila bilang congressman o hindi. Bakit ko natanong yan, Benji? Nagtanong ba sila sa sarili nila? Bakit mayroong bank sakrisilo? Nagtanong ba kayo? Bakit mayroong sekreto na dapat ang mga tax records ng mga tao nagbabayad ay hindi mo pwede tingnan? Nagtanong ba kayo, bakit hindi hinahayaan na mabuksan ang record sa AMLAC? Nagtanong ba kayo sa katalinuhan sa likod niyan? Kung hindi kayo nagtanong or hindi nyo alam ang sagot, ibig sabihin mga bobo kayo. Bakit? Mag-usap tayo patungkol sa bank secrecy law. Ano ang rason kung bakit may bank secrecy law? Na kung tutusin dapat bukas, di ba? Number one na reason po ng bank secrecy law ay para marami ang mahihikayat, kagaya kay Benji na kaibigan ko, na magdeposito sa bangko sa Pilipinas. Ano ang kahalagahan ng deposito sa mga bangko? Ang kahalagahan po ay ganito. Ang ekonomiya ng ating bansa ay umaasa sa kung may mapapautang ang bangko sa mga negosyante sa buong bansa sa Pilipinas. Gusto magnegosyo ng nigiler. Ang meron siya lupa lang, wala siyang pera. Pupunta siya sa bangko. Ang bangko, sabihin ng bangko, mag-loan ka, wala po kaming pera ngayon kasi walang nagdeposito eh. Kaya dyan papasok kayo ang pag-encourage, pag-udyok sa mga tao na may pera. Kay si Hoda galing sa pagnanakaw yan, kay si Hoda galing sa flood control yan, kay si Hoda galing sa drugs yan. Walang pakialam ang batas. Kasi ang hinaharap ng batas, kailangan magpatuloy ang ekonomiya sa Pilipinas. Kasi ekonomiya, habang umiikot ang ekonomiya, diyan kumukuha ng buwis ang ating bansa. Imagine mo, kung may 1 million transaction sa isang araw, at ang kinikita ng Pilipinas halimbawa sa kada transaction ay 10 piso. Ibig sabihin may kinikita siya ng 10 million kada araw. Kung dahil lamang sa bank secrecy law, maraming nagnegosyo nagbukas ang 1 million nagiging 20 million na negosyante. So, i-times 10 pesos mo. So, kada araw, maaaring maabot ka 1 billion na din na kinikita mo sa isang araw. Yan po ang katalinuhan sa likod kung bakit sinisikreto ang bangko. At hindi pa nagkasya. Sa panahon ni Marcos, kailangan niyang dolyaris. Walang magdeposito. Takot eh. Anong ginawa? Naggumagawa ng Foreign Currency Deposit Unit Law.
na kung ipsidiyo, kung hindi peso ang dineposito mo, absolute, kahit isa, hindi pwede buksan. Kahit impeachment. Walang makapagbukas niyan. Bakit? Kailangan natin ng dolyares eh. Wala magdeposito ng dolyar sa atin. Kaya, para tayong Switzerland nung araw. Na iniimbita kahit sinong kabataan sa mundo, pwede kayo magdeposito sa Pilipinas, basta dollar. Ganon po yan. Ganon ang katalinuhan dyan sa isip bakit mayroong bank secrecy law. O ngayon, nag-extend yung bank secrecy law. Lahat ng negosyante ay nagbabayad ng, lahat ng negosyante may paikot-ikot ang pera. So, para hindi sila, para may proteksyon itong mga negosyanteng ito, nagkaroon ng AMLA, pero binawalan ang pagbukas. Kahit anong pakay, hindi pwede buksan. Kaya para pati ang pera ng mga terorista ay papasok, gagamitin natin. Ganun po yung kaisipan dyan. Next, ang mga negosyante na mabubuo galing sa mga kapital sa bangko ay siyempre magbabayad sila ng buwis. Para mahikayat sila magbayad ng tamang buwis, kailangan nila ng proteksyon. Kasi kung magbabayad sila ng tamang buwis, makikita ng tao na mga kriminal, kikidnapin natin to. Kidnapin natin to. Kidnapin. Taas ng buwis ng gano'n, binabayaran. Ganon po yun. At saka, hindi pwede buksan kasi yung mga BIR examiner na number 1 corrupt sa BIR ay titingnan nilang records. Lalapitan na lang, bibigyan na lang letter of authority to examine. Ito naman si businessman, si Benji businessman, natakot kagad sa BIR. Naku, paano to? Maghatag na lang ako. May client ako na gano'n. Pinagalitan ko pero ayaw magkwan. Ayaw sumunod sa akin. Nagbayad siya 500,000. Kapalit ng tinatakot siya ng 3 million na sigilin sa kanya. Pag magbigay siya ng 500,000, okay na. Ngayon, binigyan siya ng resibo kung ano ko naman parang compromise agreement sa BIR. Ang binayaran, 60,000. Pero binulsa na ang 500,000. Yan po. So ngayon, alam na ninyo ang dahilan kung bakit sikreto ang lahat ng mga ito? Hindi ganun po kadali yan. Ngayon, kung gusto nyo gawin, alam naman natin na nagnakaw si Bongbong Marcos. Kung pwede pala ang Kongreso magsampina ng sampina, bakit hindi niya pasampina ng si Bongbong Marcos? Lahat ng mga bangko niya. Di ba? Ladies and gentlemen, tayo, ikaw, ako, siya, ay may karapatan na hindi maisturbo ang buhay, may karapatang lumigaya, may karapatan na hindi maisturbo. Lahat ito ay isturbo kung hahayaan lamang natin. Kaya naglagay po ng batas na dapat may limitasyon ang pag-imbestiga para ang mga karamihan sa mamamayan ay mamumuhay ng tahimik at masaya. Hindi nyo ba alam na sa Pilipinas, ang tinatawag na first due process right ay no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Ano naman sa Amerika? Sa Amerika kanila, no person shall be deprived of life, liberty, and the pursuit of happiness. Importante ang pursuit of happiness. You can be happy even without the money, but it depends on the mind conditioning. You can be happy even you have the most beautiful wife. But you can also be sad having the most beautiful wife. The right to pursuit of happiness cannot be defined. Kaya yan po dahilan kung bakit sa ibang bansa, hinayaan ang same-sex marriage. Kasi yan ang kaligayahan. Babae sa babae nagpakasal. Lalaki sa lalaki nagpakasal. Yan ang kaligayahan. The law of happiness can never be limited.
So kaya dito, pinapaliwanag ko na sa inyo na hindi mo talaga basta-basta mapabukas ang kahit ano. Kailangan matinding rason, kailangan matinding kaso. Hindi yung fishing expedition ka, maghanap ka kasi galit ka lang. Sa totoo lang, na kwento ng buhay, galit lang kayo kay Sara Duterte. Kaya hinanapan nyo lahat ng butas. At dahil sa galit nyo, may kasama niyang ambisyon na maging presidente din sa grupo nyo. At nirecognize niyo ang katotohanan that you stand no chance of winning the presidency come 2028 if you would allow Sara to be there. Kaya double-edged weapon ang ginawa niyo. Tirahin niyo na tirahin. Palabas yung mga ebidensya para sa impression ng mga tao ay corrupt si Sara. Na iniisip ninyo na kahit makatakbo pa siya, talo na siya dahil sira na siya. Tawag dyan ni Benji na kaibigan ko, reputational damage. And reputation has no price. You can say it is more than $1 billion. Ngayon, ang isang objective ninyo, kung hindi man ninyo ma-atim yan, at least baka magtagumpay kayo, mananalo kayo sa impeachment at bawalan na si Sara, tumakbo. Kasi makukonvict siya sa Senate. Ganon ang dalawang pakay nyo. But then, given the short period of time from today until May 2028, you stand no chance against time. Your enemy is time, not Sara Duterte. Bakit ko nasabi yan? Oras na pala. Sa sunod ko lang itakal yan na ang sunod na tackle ko, i-vlog ko, hindi nyo kayang pigilan ang pagsirit ni Sara sa pagka-presidente kahit totoo pa mga ebidensya nyo. Yan lang po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Edelbert Abinido. Sino pa? Marami. Sara Duterte toxic. Nahawa na. I am proud to be a DDS. Kayo ang hindi proud. Dapat hindi kayo proud. Bakit? Kinakampiyan nyo si BBM na mali-maleta? Nag-away tayo sa gitna ng mamamatay tao na tinatawag ninyo at mamamatay maleta. Saan kayo? Mamili kayo. Sa trilyon-trilyong maleta o sa mga tao tinuturo niyo pumapatay na marami? Hindi natin mailis ang katotohanan. Yes, may mga namatay. Pero but we cannot remove the fact that it is true na minsan sa buhay ng Pilipino, 3 taon ay walang magnanakaw sa ating mga kalsada. Walang nagbibintahan. Wala lahat. Sa panahon ni Bangag, ay, siyempre, follow the leader. Ang leader Bangag din ang mga tao. Karamihan. Di ba? Parang naalala ko tuloy ang pare. Pero without offense to the Catholics, Katoliko din ako. Sabi ng pare, ang pare po bakla. Sabi niya, oh, kayo mga tagasunod, dati boto ni Joseph, dito kayo pipila, mag-Santa Cruzan tayo. Oh, pila, magparada tayo. Kayo naman, na tagapagsunod kay Mama Mary, dito kayo. At kayo naman, na mga bading, come, follow me. Ayan na nga, I end there. Okay, at hindi nyo matatalo ang Duterte. Bakit? I-discourage ko na kayo. Una, sa Mindanao, 90% na boto kay Duterte. Madi-discourage na kayo dyan. Sa Visayas, sabi natin 50-50. 50 sa inyo, 50 sa kay Sara. Hindi rin kayo mananalo. Tapos nag-away-away pa kayo, nag-agawan kayo kung sino ipapatakbo, kung si Leni, o si Risa, o si Trillanes. Oh, sino kandidato ni BBM? Hindi man siya pwede tumakbo. Wala, mahina eh. Si Toby Chanko, hindi rin tatakbo yan. Si Romualdez, hindi na, sira na yan. Kaya, very clear lang tayo, usapang katotohanan. Masakit ang katotohanan, di ba? Yan ang katotohanan po. Kaya tumigil na kayo kung anong ginagawa ninyo. At hindi mapipigilan ng pagiging presidente ni Sara. Sa sunod na subject matter ko sa aking vlog, sasabihin ko sa inyo kung paano at bakit. Maraming salamat po. At paki-like na lang po para masundan nyo.